Iniisip niya na sa pamamagitan ng paghahagis sa akin ng mga papeles ng diborsyo ay magiging malaya na siya para makasama ang kanyang kalaguyo. Ngunit nakalimutan niya ang isang nakakamatay na detalye. Ang lagda ko sa papel na yon ay hindi lamang nagtapos sa aming kasal. Ngunit bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa mga komento kung saang bahagi ng mundo ninyo pinapanood ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapag-alok sa inyo ng mas marami pang kamangha-manghang mga kwento. Ang atmosfera sa loob ng sala ng Marangyang Mansion sa Forbes Park ay napakabigat na tila tumigil ang pag-ikot ng hangin. Nakatayo si Rico na mabilis ang paghinga at namumula ang muka sa galit na malapit ng sumabog. Sa harap niya, mahinahong nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng simple ngunit eleganteng damit na gawa sa abaka. Nakayuko ang ulo. Siya si Elena, ang asawang sumama sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Walang pasubali, inihagis ni Rico ang isang kayumangging folder sa ibabaw ng mesang kristal sa harap ni Elena. Ang malakas na tunog nito ay umalingaw-naw, bumasag sa katahimikan ng malaking bahay na karaniwang payapa. Ilang puting papel ang dumulas palabas ng folder, nagkalat sa harap ng mukha ni Elena, na nanatiling kalmado at walang bakas ng pagkagulat. Tiningnan ni Rico ang kanyang asawa nang may paghamak, na tila ang babaeng nasa harap niya ay wala, kundi alikabok lamang sa magandang tanawin ng kanyang buhay. Nararamdaman niyang nasa rurok siya ng mundo. Bilang Director General ng isang mabilis na lumalagong kumpanya sa Makati, naramdaman niyang karapat-dapat siya sa isang kapareha na mas angkop sa kanyang katayuan, mas moderno, at mas kagalang-galang sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo kaysa kay Elena, na itinuturing niyang makaluma at nakakabagot. Huminga ng malalim si Rico at sumigaw, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinabing ubos na ang kanyang pasensya at ayaw na niyang makitang muli ang mukha ni Elena sa bahay na iyon. Ipinahayag niya na mayroon na siyang ibang babae. Isang babae na ayon sa kanya ay may mas mataas na antas at nakakaunawa sa kanyang mga ambisyon. Dahan-dahang iniangat ni Elena ang kanyang mukha. Walang mga luha sa kanyang mga pisingi. Ang kanyang malinaw na mga mata ay tumingin kay Rico na may ekspresyong hindi mawari. Hindi ito galit o lungkot, kundi isang malalim na awa. Lalo pang nagalit si Rico nang makita ang kalmado ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay binabaliwala siya. Muli siyang sumigaw na ang kanyang bagong babae na nagngangalang Cheska ay naghihintay sa kanyang sports car sa labas ng gate ng mansyon. Binantaan niya si Elena. Kung hindi ito papayad sa diborsyo, kailangan niyang umalis agad ng bahay nang walang kahit isang kusing. Idiniin ni Rico na ang lahat ng ari-arian, ang bahay, ang mga sasakyan at ang kumpanya ay bunga ng sarili niyang pawis. Samantala, si Elena, ayon sa kanya, ay nabuhay lamang sa kanyang gastos bilang isang palamunin. Walang kigil si Rico sa pagyayabang kung gaano siya kagaling sa pagtatayo ng kanyang negosyo mula sa wala. Binanggit niya ang nakaraan noong sila ay ikinasal. Iginiit niya na siya ang walang pagod na nagtrabaho habang si Elena ay nakaupo lang sa bahay at nag-aasikaso ng mga walang kwentang bagay. Nakalimutan ni Rico o nagkunwari siyang nakalimot na sa tuwing nakakaharap siya ng mga paghihirap sa negosasyon, ang solusyon ay laging dumarating matapos siyang makipag-usap kay Elena. Itinuturing niya itong simpleng nagkataon lamang o swerte. Sobra siyang nabulag ng sariling kapalaluan na hindi niya napansin na ang mga pundasyon ng kanyang buhay ay sa katunayan ay napakarupok. Itinuro ni Rico ang mga papeles ng diborsyo sa mesa gamit ang daliring nanginginig sa emosyon. Inutusan niya si Elena na pumirma sa sandaling iyon para madala na niya si Cheska sa bahay na itinuturing niyang kanyang palasyo. Nagpakawala ng buntong hininga si Elena, isang tunog na kasing lambot ng simoy ng umaga.
Ipinatong niya sa mesa ang maliit na pilak na rosaryo na hawak-hawak niya ng may eleganteng pagkilos. Kinuha niya ang bolpen na nasa tabi ng mga papel. Ngumiti si Rico ng may pangungutya. Sa kanyang isip ay nagdiriwang na siya ng tagumpay. Naniniwalang sumuko si Elena dahil sa takot na mawala ng matitirhan. Naiisip na ni Rico ang kanyang bagong buhay kasama si Cheska. Tinatamasa ang kanyang kayamanan ng walang asawang laging nagpapaalala sa kanya ng pagsisimba o nagpapayo sa kanya laban sa mga mapanganib na negosyo. Naramdaman niyang iyon ang kanyang araw ng kalayaan. Inalis ni Elena ang takip ng ballpen, tumingin kay Rico ng sandali at nagsabi sa napakatahimik ngunit matatag na boses, "Tutuparin ko ang iyong hiling. Hindi ako magiging hadlang sa ilusyon ng kaligayahan na hinahabol mo. Sa katunayan, ibabalik ko sa iyo ang iyong dangal tulad ng dati bago tayo ikinasal." Ang pangungusap ay tila simple, ngunit naglalaman ito ng dobleng kahulugan na hindi naunawaan ni Rico sa sandaling iyon. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ni Elena ang kanyang lagda sa dokumentong legal. Ang bawat guhit ng tinta ay matatag, isang senyales na walang pag-aalinlangan sa kanyang puso sa pagpapakawala sa lalaking hindi na nagpapahalaga sa kanya. Matapos pumirma, tinakpan niya muli ang bulpen at maayos itong inilagay sa tabi. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at tiningnan si Rico sa huling pagkakataon bilang asawa. Mula sa sandaling ito, hindi na tayo mag-asawa. Ang lahat ng karapatan at obligasyon sa pagitan natin ay pawalang bisa na. Tumawa si Rico ng may paghamak. Nararamdamang siya ang ganap na panalo. Kukunin na sana niya ang mga papel upang dalhin sa korte. Ngunit nang dapo ang kanyang kamay sa papel, malakas na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Hindi ito ordinaryong vibration ng mensahe, kundi mahaba at paulit-ulit, hudyat ng sulod-sunod na mga notifikasyon. Kumunot ang noo ni Rico sa inis at inilabas ang kanyang smartphone. Ang screen ay nagniningning, nagpapakita ng sunod-sunod na babala mula sa kanyang banking app at mula sa email ng kumpanya. Binasa niya ang mga ito ng bahagya. Iniisip na spam o promosyon lang ang mga ito. Gayunpaman, nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang unang linya ng notifikasyon mula sa Bangko Sentral, kung saan nakalagak ang lahat ng ari-arian ng kanyang kumpanya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang teksto sa screen ay hindi mapag-aalinlanganan. Security Alert, Maximum Level. Nakita ng system ang pagbabago sa katayuan ng sibil ng may-ari ng trust fund. Alinsunod sa protocol ng Fiduciary Contract number XXX, ang pag-freeze ng mga ari-arian ay otomatikong na-activate. Ang susunod na notifikasyon ay mas nakakatakot pa. Ang ulat ng balanse sa pangunahing corporate account ay nagpapakita ng halagang 0 piso. Hindi lamang yun, ang personal na account ni Rico na nakaugnay sa mga kita ng kumpanya ay lumalabas din na nakablock. Naramdaman ni Rico na nawala ang dugo sa kanyang muka. Iniwan siyang maputla na tila isang bangkay. Nanghina ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang i-refresh ang app sa pag-asang error lang ito sa network, ngunit pareho pa rin ang resulta. Isang malaking 0 ang lumitaw sa screen, sa kulay na matingkad na pula. Lumipat siya sa kanyang email at doon ay nakatagpo ng isang opisyal na sulat mula sa legal department ng mother company, isang entidad na inakala niyang hindi umiiral. Ang email ay nagpapahayag na ang kanyang mga karapatan sa paggamit ng lahat ng ari-arian, sasakyan at mga pag-aari ay binaliwala na dahil sa paglabag sa pangunahing sugnay, ang diborsyo. Walang maintindihan si Rico. Ang kanyang utak na puno ng panik ay hindi maproseso ang impormasyon. Ang tanging alam niya ay nawala ang kanyang pera.
ang kanyang kayamanan ay naglaho sa isang iglap. Matapos ang pirma ni Elena, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tiningnan niya si Elena na papunta na sa pintuan bit-bit ang isang maliit na maleta na tila nakahanda na sa isang sulok. Napagtanto ni Rico ang koneksyon sa pagitan ng lagda ni Elena at ng pagkawala ng kanyang kayamanan. Isang matinding takot ang pumalit sa kanyang kapalaluan. Napagtanto niyang hindi siya makakapamuhay nang wala ang perang iyon. Ang mga bayarin sa credit card, ang marangyang pamumuhay ni Cheska, ang mga gastusin sa opisina, lahat ay nakadepende sa mga account na iyon. Isinigaw niya ang pangalan ni Elena na may boses na nanginginig sa takot. Sinubukan niyang habulin ito, sinasabing ang lahat ay isa lamang pagkakamali. Sumigaw siya na hindi ito pwedeng umalis nang hindi ipinapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang mga account. Ngunit hindi lumingon si Elena. Nagpatuloy ito sa paglakad palabas ng bahay, na ngayon ay tila impyerno na para kay Rico. Ang sikat ng araw sa tanghali ay napakaliwanag. Ngunit nakaramdam si Rico ng lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tumakbo siya palabas, nadadapa hanggang sa harapang harden ng kanyang mansyon. Ang kanyang isip ay magulo. Ang imahe ng balanse na 0 piso sa kanyang account ay humahabol sa kanya na parang isang bangungot sa gitna ng liwanag. Kailangan niyang pigilan si Elena. Kailangan niyang humingi ng paliwanag kung bakit nabigo ang banking system nang pumirma ito. Sa kanyang isip, na tumatanggi pa rin sa katotohanan, iniisip niyang baka gumamit si Elena ng kulam o trick sa computer o baka ninakaw ang kanyang mga password. Hindi man lang pumasok sa isip niya na siya ang hangal. Nang makarating si Rico sa balkonahe, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Nanatili siyang nakanganga sa eksenang nagaganap sa tapat ng gate. Karaniwan ay sumasakay lang si Elena sa Grab o sa pinakamurang sasakyan ng kumpanya kung magiging mapagbigay si Rico at ipapahiram ito. Ngunit sa pagkakataong ito, isang mahaba at kumikinang na itim na luxury SUV ang naghihintay sa tapat ng pinto. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Alam ni Rico, bilang mahilig sa sasakyan, na yon ay isang high-end European model na ang presyo ay kayang bumili ng 10 piraso ng sarili niyang sasakyan. Ang pintura nito ay perpektong sumasalamin sa sikat ng araw at ang plaka nito ay espesyal. Nagpapahiwatig na ang may-ari nito ay isang napaka-impluwensyadong tao. Isang driver na naka-uniforme, may formal na suit at puting guwantes ang lumabas mula sa upuan ng driver. Ang kanyang tindig ay tuwid, tulad ng isang sinanay na bodyguard. Yumukod siya ng buong paggalang kay Elena, isang malalim na pagyuko. Malinaw na narinig ni Rico kung paano tinawag ng driver si Elena bilang Madam Presidenta at tinanong kung meron pa itong ibang utos bago sila umalis. Ang eksenang yon ay bumasag sa lohika ni Rico. Paano naging posible ng kanyang asawa na itinuturing niyang isang simpleng babaeng probinsyana na sinwerte lang na mapakasalan niya ay tinatrato na parang isang reyna ng mga taong mukhang profesional at mayayaman. Tumango lamang si Elena sa driver. Ang kanyang muka ay nanatiling walang kibo, walang ngiti ng tagumpay o kapalaluan, tanging isang nakakapangilabot na katahimikan. Binuksan ng driver ang pinto sa likod ng sasakyan. Ang loob nito, na nakita ng sandali, ay balot ng pinakamataas na kalidad na katad. Pumasok si Elena sa sasakyan ng may elegansya, na tila doon siya ipinang-anak para manatili. Naramdaman ni Rico na wala siyang kwenta. Pakiramdam niya ay tinitingnan niya ang isang estrangero, hindi ang asawang sinisigawan niya tuwing umaga para ipagtimpla siya ng kape. Gustong sumigaw ni Rico, ngunit ang kanyang boses ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto ng sports car ni Rico na nakaparada sa likuran. Lumabas si Cheska na nakakunot ang noo,
Naglalakad ng mabilis na may inis. Nakasuot siya ng isang hapit at kapansin-pansing damit at malaking salamin sa mata. Lumapit siya kay Rico, sumisigaw at nagrereklamo kung bakit ang tagal nitong palayasin ng babaeng iyon. Nagrenarito ang pagpapatuloy at pantatapos ng kwento. Nagreklamo si Cheska sa init ng loob ng kotse at sinabing gusto na niyang pumasok sa loob para makita ang master bedroom na magiging kanya na. Ang matinis na boses ni Cheska ang bumasag sa pagkakatulala ni Rico. Lumingon si Rico kay Cheska na may bakas ng kawalan sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang kagandahan ni Cheska ay tila naglaho sa harap ng kanyang mga mata, natakpan ng takot na lumalamon sa kanya. Si Cheska, na walang alam sa sitwasyon, ay itinuro ang marangyang sasakyan na nag-aalis kay Elena. Nagtanong siya ng may inggit kung kaninong sasakyan iyon at kung bakit mas maganda ang sasakyan ni Elena kaysa kay Rico. Ang tanong na iyon ay tila pagbudbud ng asin sa sugat ni Rico. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at tumakbong muli papasok sa bahay. Hindi pinansin ang mga sigaw ni Cheska na galit na tinatawag siya. Pagdating sa kanyang opisina, kinuha niya ang landline nang nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang opisina sa Makati, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero ni Attorney Morales, ang pinuno ng legal department ng kumpanya, na palagi niyang pinagkakatiwalaan sa kanyang mga usapin. Matapos ang ilang ring na tila walang katapusan, may sumagot, ang boses ni Attorney. Morales ay kalmado, formal at malamig. Ibang-iba sa palakaibigang tono nito kapag inaanyayahan siya ni Rico sa tanghalian. Pinaulanan siya ni Rico ng mga tanong. Sumigaw siya. Nagtatanong kung bakit zero ang balanse ng kumpanya at kung bakit siya nakatanggap ng notifikasyon tungkol sa pag-freeze ng mga ari-arian. Inutusan niya si Attorney Morales na ayusin ito agad o sisibakin niya ang buong IT team. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Attorney Morales. Ang kanyang sagot ay nagpahina sa mga tuhod ni Rico at napalugmok siya sa sahig. Ipinaliwanag ni Attorney Morales sa tonong tila, nagbabasa lamang ng legal na dokumento na wala nang dapat ayusin dahil gumagana ang system ayon sa kontrata. Ipinaalala niya kay Rico ang isang makapal na dokumento na nilagdaan nito 5 taon na ang nakakaraan 1 linggo bago ang kasal nila ni Elena. Malabo itong naalala ni Rico. Tinamad siyang basahin ang daan-daang pahina ng mga legal na terminolohiya at basta na lamang pumirma, sabik na makuha ang puhunan para sa kanyang negosyo. Ipinaliwanag ni Attorney Morales na sa dokumentong iyon, malinaw na itinakda ang mga sugnay tungkol sa karapatan sa paggamit at trust fund. Sa madaling salita, ang kumpanya, ang Valbuena Group, ang mansyon sa Forbes Park, at lahat ng karangyaan na tinatamasa ni Rico ay hindi sa kanya. Si Rico ay isa lamang fiduciary manager, isang tagapamahala na pinagkakatiwalaan ng mga ari-ariang yon habang at hanggat kasal siya ayon sa batas kay Ginang, Elena Valbuena. Ang puhunan ng kumpanya ay nanggaling sa personal na pondo ni Elena, kaya ang pagmamay-ari ng mga stocks ay 100% sa kanya. Napangganga si Rico, may mapait na lasa sa kanyang bibig. Sinubukan niyang itanggi ito. Sinasabing siya ang nagpakahirap para palagiin ang kumpanya. Pinatigil siya ni Attorney Morales. Sinabi nito na totoo ngang trabaho si Rico, ngunit bilang isang empleyado na may posisyong direktor, hindi bilang may-ari. At bilang empleyado na lumabag sa moral na kontrata sa pamamagitan ng pagdidiborsyo sa may-ari ng kumpanya, ang lahat ng kanyang benepisyo ay otomatikong binawi. Nagdagdag pa si Attorney Morales ng mas nakamamatay na impormasyon. Dahil napirmahan na ni Rico ang mga papeles ng diborsyo, ang katayuan niya ngayon ay isang estranjero na sumasakop sa ari-arian ng kumpanya. Nagtapos ang abogado sa isang babala.
Pinayuhan niya si Rico na iimpake na ang kanyang mga personal na gamit dahil darating ang mga asset auditors kinabukasan ng umaga para selyuhan ang bahay at kunin ang kontrol sa inventaryo. Naputol ang tawag. Hawak ni Rico ang tahimik na telepono ng may nanlalamig na kamay. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang maranyang opisina, sa mga mamahaling painting sa dingding, at sa silya na gawa sa katad. Biglang naging banyaga ang lahat sa kanya. Pumasok si Cheska sa opisina na masama ang timpla. Naupo siya sa silya ni Rico at nagsimulang umikot dito. Nagtanong siya kung kailan sila bibili ng mga bagong webless dahil hindi niya gusto ang panlasang probinsyana ng dating asawa ni Rico. Tiningnan ni Rico si Cheska, ang babaeng ipinagpalit niya kay Elena. Ngayon lang niya napagtanto na ipinagpalit niya ang isang diamante para sa isang maliit na bato. At ang batong yon ay nagdedemand pa ng mamahaling gamit gayong hindi siya sigurado kung may pambili pa siya ng hapunan. Lumipas ang gabi at lalong dumilim sa loob ng mansyon. Dahil sa pag-freeze ng mga accounts, naputol ang kuryente at tubig. Si Cheska ay nagsimulang magwala, isinusumpa ang bahay at si Rico. Sa dilim, isang alaala ang dumaan sa isip ni Rico, isang lihim na pamumuhunan. 2 taon na ang nakakaraan, kumuha siya ng malaking pera mula sa kumpanya ng palihim, halos 15 milyong piso, at ipinasok ito sa cryptocurrency at mga speculative stocks. Inakala niyang ito ang magliligtas sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop gamit ang natitirang baterya at data ng kanyang cellphone. Ngunit gumuho ang kanyang mundo nang makita ang pulang babala sa website. Blocked and seized by authorities for fraud and Ponzi scheme. Ang 15 milyon na ninakaw niya ay naglaho na pala 6 na buwan na ang nakakaraan ng tumakas ang founder ng platform. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakakita siya ng isang asul na sobre sa kanyang drawer. Galing ito kay Elena, isinulat 2 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Elena sa liham na alam niya ang tungkol sa pagnanakaw ni Rico ng pera. Alam niya ang tungkol sa maling investment. Ngunit pinoprotektahan niya si Rico. Siya mismo ang nagbalik ng perang kinuha ni Rico mula sa sarili niyang ipon para hindi ito makasuhan ng estafa sa audit. Isinulat ni Elena, "Pinagtakpan ko ang pagkakamali mo hindi dahil tanga ako, kundi dahil umaasa akong balang araw ay magigising ka. Nakakalungkot na mas pinili mo ang iyong kasakiman kaysa sa katapatan ng iyong asawa." Kinaumagahan, pinalaya si Rico at Cheska ng mga security guards. Sa labas ng Forbes Park, hinarap ni Cheska si Rico. Nang malaman niyang wala na itong pera, dinuraan siya ni Cheska at tinawag na hampas lupa bago ito umalis para maghanap ng ibang mabibiktima. Ngunit bago pa makaalis si Cheska, dumating ang mga pulis kasama si Elena at Attorney Morales. Inaresto si Cheska dahil sa pagkakasangkot sa money laundering. Lumabas sa audit na ang mga ari-ariang ibinigay ni Rico sa kanya ay galing sa ninakaw na pondo ng kumpanya. Naiwang mag-isa si Rico sa kalsada. Sinubukan niyang pumunta sa probinsya, sa bahay ng kanyang yumaong ina, para ibenta ito. Ngunit pagdating doon, natagpuan niyang ang lumang bahay ay isa ng magandang orphanage na pinapatakbo ng Amanecer de Isabel Foundation. Napagtanto niya na kahit ang bahay ng kanyang ina ay nailigtas ni Elena mula sa pagkakasangla ni Rico noon sa sugal. Si Elena ang nagbayad ng lahat ng utang at ginawa itong foundation para parangalan ang kanyang binan. Si Rico ay literal na naging palaboy. 1 taon ang lumipas. Sa gitna ng maingay at mainit na palengke ng Divisoria, isang lalaking payat ngunit may matipunong katawan ang nagbubuhat ng sako ng bigas. Siya, si Rico. Nakalaya siya sa kulungan matapos ang maikling sentensya dahil sa tulong na rin ng abogado na binayaran ni Elena. Hindi dahil sa pag-ibig,
kundi para bigyan siya ng pagkakataong harapin ang kanyang mga kasalanan ng marangal. Ang mga kamay ni Rico na dati ay malambot ay puno na ngayon ng kalyo. Habang kumakain ng murang pares sa tabi ng kalsada, nakita niya sa isang lumang telebisyon ang balita. Binibigyan ng parangal si Elena Valbuena bilang Woman of the Year para sa kanyang mga kawanggawa. Kitang-kita ang ningning at tunay na kaligayahan sa mukha ni Elena. Napanghiti ng bahagya si Rico. Wala na siyang inggit, tanging pagtanggap. Tinapos niya ang kanyang pagkain at bumalik sa pagbubuhat ng sako. Mabigat ang sako sa kanyang balikat. Ngunit sa unang pagkakataon, magaan ang kanyang kalooban. Wala na siyang yaman, pero malaya na siya mula sa kanyang sariling kapalaluan. Ang kwento ng mayabang na direktor ay natapos na at pinalitan ng isang lalaking nagpapakumbaba sa harap ng tadhana.